Magandang araw po sa lahat po na nagtatanong. Nandito na po tayo ngayon po sa ating kaibigan. Gusto ko pong ipaabot sa inyo yung mga katanungan po ninyo na gusto po inyong malalaman tungkol po sa China at sa Pilipinas. Kung ano na po ba ang mangyayari. Kaibigan, meron po ba kayong update? Kasi marami nagtatanong na meron po daw pinasabog, no, na barko. Oo. Di ba sinabi po niyo noon na mayroon pong barko na pasasabugin dito sa ating teritoryo para po mapagbintangan ang bansa natin. Nais po namin na ipaabot sa inyo guys kung ano man po ang ipaabot ng ating kaibigan kasi po napakahalaga po ito. Magtatanong po tayo sa ating kaibigan kung magpapatuloy pa ba ang mga girian o bangayan po ng China at sa yung bansa natin. Kaibigan, kumusta po? Ano po update po niyo ngayon? Meron po ba kayong nakikita na hindi maganda po dito sa bansa natin? Huwag po daw niyo kalimutan guys. Lagi po natin na ipinapaabot sa inyo yung sinasabi ng ating kaibigan. Dapat ngayon maghanda dahil po nakita ng ating kaibigan na hindi po talaga titigilan ang Pilipinas hanggat hindi isusuko ang teritoryo na kanyang gustong makamtan ng taga-China. Kaya ito po ang ipapaabot ng ating kaibigan ngayon na dapat po natin sundin or nasa inyo lang po kung naniniwala po kayo para hindi po kayo mapapahamak, kaibigan. Ito po ang plano ngayon. Ito po ang kanilang gagawin dito sa atin. Nakikita po nyo ito. Oo, maraming nagtatanong. Sabi po niya, itiit, nagkatotoo po yung sinasabi ninyo. Pero hindi pa natin alam guys kung totoo po ba ito na mayroong pinasabog. Parang ano lang siguro, gawa-gawa lang siguro yan ng mga balita or ano po ba ang katotohanan dyan. Kaibigan, meron lang akong ipapaabot ba sa inyo. Oo, ano po bang status ngayon sa China at saka dito sa atin? Nagpapatuloy po ba yung mga barko nasa teritoryo ng Pilipinas? Naku po guys, delikado pa rin ang Pilipinas ngayon. Yun po ang sabi ng ating kaibigan, no? Kasi alam mo ba kung bakit? Meron po silang nakikita na mga kakampi nila, no? Grabe, mayroon pong mga weapons ba na hindi po maganda na kanilang inihanda po ngayon na nire-ready na. Yung sinasabi po natin na lason, mangyayari at mangyayari po talaga yan. Sana po hindi po ngayon mangyayari. Sabi ng ating kaibigan, dapat po pa rin kayo maghanda, itiit. Kaibigan, parang nakikita ko ba na yung nasa ipinapaabot po nyo parang mayroong mangyayari ngayong taon na to. Sabi po ng ating kaibigan itiit, hindi ko po sinasabi nga na ngayon, pero sinasabi ko sa inyong lahat na dapat po kayo ay maghanda dahil po hindi po ninyo alam na matulad po tayo doon sa ibang bansa na bigla na lang po pinaputukan po ng mga misil, di ba? Ingon natin kaibigan guys, no? Nakita po na nila ngayon na mayroon pong mangyayari po na hindi po maganda dahil po yung China nagpapatuloy po ang kanilang pagplano kung paano nila po makuha ang gusto nilang kunin dito sa ating bansa. Dapat mag-ingat tayo at maganda kasi kung ano man po daw yung sinasabi po nila noon. Sige kaibigan, patuloy po. Sinasabi po nila noon daw guys na dapat po tayo magtanim kung ano man pong meron tayo mga lupa na mga wala pang mga tanim tulad po ng pagkain ng makamuting kahoy. Yun po kasi hindi po natin alam na susugurin po tayo dito kasi kadalasan guys ang pinuntirya ngayon yung mga syudad lang.
no? Safety po ang tulad po natin dito kasi wala naman po masisira dito. Kasi ang uunahin po talaga yung mga nasa syudad. Tulad po ng mga gasolinahan, kung saan po yung makagamitan po ng pangyera, at saka yung mga tindahan, ng mga mall, para po mapinsala po nila ang tao. At wala nang mapagkunan po ng pagkain. Doon po talaga tayo mawawalan po ng lakas kung mawalan na po tayo ng source po ng pagkain. Kaya dapat po yung taga-bukid, dapat po talaga magtanim tayo ng marami ng mga kamuting kahoy kasi hindi po natin alam makatulong po tayo sa susunod na na panahon. Makatulong tayo sa mga tao na sa syudad, lungsod na sila po ay pumunta dito sa ating bukirin at saka meron tayong maibigay na mga pagkain na tulad po ng kamuting kahoy. Kasi po meron lason guys na mangyayari kung ito ay mangyari na. Safety po talaga. No? Unang-una kung meron kayong mga empty na mga gallons po dyan, wag po niyong baliwalain na sinasabi ng ating kaibigan. No? Lagyan po ninyo ng tubig. No? Butangan ninyo para makapag-imbak tayo. Hindi po natin alam. Dahil po yung tubig na nasa o kanang mga maigo paghangin, pwede yan mapapasukan po ng lason. Kaya dapat po maghanda. Hindi po pwede na maghanda na lang tayo kung andyan na. Yung babala lang po ito, warning lang po ng ating kaibigan na hindi po natin alam na mangyayari po talaga yung kaguluhan dahil po ay nagpapatuloy po ang bangayan po ng Pilipinas o China. Kasi ipinapaabot po nila noon, tama kayo kaibigan, ipinapaabot po daw nila anong isang linggo na mayroon pong gagawin na taga-ibang bansa na pasasabugin ang isang barko dito sa teritoryo ng Pilipinas para po mapagbintangan ang bansa natin. No? Nakakatakot lang po ito guys. Dahil po mayroon nakita si kaibigan ngayon tungkol po sa ating bansa. Kaibigan, sabihin na lang po natin yung katotohanan. Hindi naman po ito nakakasira po sa reputasyon natin, di ba? Reputasyon ni Gusanter ito. Sige po. Sa lahat po na makapanood maugid ni ang nakitaan ni kaibigan karon guys, no? Maraming bansa na naghahabol sa bansa natin. Maraming magpatayan ng mga bansa dahil lang po sa bansa natin, no? Maraming gustong mangagaw dito sa bansa natin dahil po alam po nila kung ano po ang meron dito sa atin. Kung titingnan po ninyo, kung ikumpara po natin yung sinasabi ng ating kaibigan, totoo po yan talaga guys, no? Kaya marami pong mga bansa na nais po na tumulong pero hindi po nyo alam po ni kaibigan na meron po silang mga habol po sa atin. Kasi po yung lugar po natin guys, ito po yung pinagpala ng Diyos dahil po pantay ang ating klima, di ba? Ulan, init, sobrang pantay po talaga kung ikumpara po natin doon sa ibang bansa. Kaya dapat pagtulungan po natin na ipagdasal po ang ating bansa na sana ay walang tao, walang mga umaagaw na hindi po talaga maaagaw sana yung ating Pilipinas natin, no? Hindi sana mangyari. Kasi po nakita ng ating kaibigan, pag-agawan po daw ito, maraming naghahabol sa ating bansa na makuha po nila ito. Dahil po ito po talaga ang pinakamaraming pwedeng makain nasa Pilipinas. Totoo po yan guys, no? Ngayon lang po namin binanggit at sinabi ang nakita ng ating kaibigan ngayon ng mga prediction na yung bansa natin ay pag-aagawan ng ibang bansa. Nakakatakot po ito guys, nakakaawa tayo. Dahil po ito ang pinagpala ng Diyos na bansa ngayon. Pantay ang klima at napakaraming mga pagkain, maraming tanim na pwede po na dito, no? Abunda po tayo dito guys. Kaya lang hindi lang po maganda ang mga nakaupo sa ating bayan.
sa ating bansa. Puro kurakot, no? Kaya nagpapasalamat ako guys, kung hindi dahil kay kaibigan, hindi ko alam kung bakit maraming gustong kumampi sa atin. Isa na po sila doon na naghahabol sa ating teritoryo. Salamat kaibigan sa mga info.